lang po ito laban ng KOJC. Laban ng sambayan ng Pilipino po ito dahil kung malalabag nila ang karapatan ng KOJC na linigawan ni Bongbong Marcos para sa kanilang suporta noong eleksyon, mas lalo nilang lalabagin ang karapatan ng mga operasyon. What they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano? Demonyo, magtakin mo yan. Pambihira. Pagkatapos tinulungan ng isang religious sector na Kingdom of Jesus Christ, at that is in a lie. My God, I hate drugs. Salita ng Diyos. Talagang totoo yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte na si Bongbong Marcos correct. Puro ruloplo kayo, attorney. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niya lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw dyan. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga, at saka kayo mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin no, ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Isang pulis na tumawag doon sa aming maganda at na lawyer na si Attorney Kay Lorente at nag-provide ng information na bubumbahin daw itong aming cathedral, which is the which is really a sacred place for KOJC member. Hindi ko share kasi wala dyan. Huwag niyo i-explode. Please lang. Wala nga dyan, sir. He was given very wrong information. When General Torre goes here, meron yan siyang dala-dala sa likod niya na parang ano ba yung armas niya, no? Tsaka yung mga kasama niya, fully armed po. So, please huwag kayo ulit agad maniwala kung ano yung mga sinasabi ng KOJC members. Kasi kagaya kahapon, sabi mo, bumbahin namin ang Old Cathedral after 2 hours, no? Pag hindi mag-surrender si Kibuloy. Ilang oras na today. And never namin sisirain ang any structure or ng KOJC na pasasabugin in that sense. Kasi we are not after the structure, we are not after the church, we are not after the KOJC members, we are after the fugitive Kibuloy. So, sana naman appeal din namin dun sa mga members and followers, supporters ng KOJC na sana maintindihan ninyo na ito po pag-implement ng warrant of arrest ay trabaho ng pulis. Inutos po ito sa amin ng korte. Hindi po ang pulis ang kalaban. Dapat sagutin ni Kibuloy and 4 others yung mga inaakusa against sa kanila. So, we have to call for justice para sa mga victims. So, huwag natin ilayo sana yung ang issue ng implementation of warrants of arrest, yung ginagawa ng kapulisan, dun sa mga iba't ibang mga insurate, no? Sana maintindihan ninyo na trabaho lang po ang ginagawa ng pulis. And gusto po talaga din namin na matapos agad. Kaya ang appeal namin dun sa mga supporters, especially the lawyers of Kibuloy and 4 others, na surrender na lang. Harapin ang kanyang kaso sa hukuman. Total, marami naman siyang abogado na magagaling na pwedeng magdepensa at ipakita kung siya talaga ay innocent. Mariing pinabulaanan ng PNP ang akusasyong bobombahin nila ang katedral ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, kasabay ng operasyon para mahuli si Apollo Kibuloy.
Matatanda ang bandang alas 4 nitong nakaraang araw, ay nagsimulang magbarena ang PNP sa naturang lokasyon, na umano'y posibleng hideout ni Pastor Kibuloy. Hindi naman pinapasok ang abogado ng simbahan, para maging witness sa kanilang operasyon. Ilang beses na rin nag-ikot at naghanap ang pulisya sa lugar na ito sa loob ng halos 4 na araw, ngunit ni isa ay wala silang nakita. Una nang nag-issue ng sertipikasyon ang NBI na wala sa loob ng KOJC compound si Pastor Kibuloy, at ang iba pang akusado. Kasabay nito, patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga taga-suporta ni Kibuloy, na humaharang pa sa kalsada. Correct! Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niya lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw ho dyan. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga, at saka kayong mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin no, ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Eh di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron no siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay Son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, attorney? Son of God o siya? Naniniwala ba kayong Son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang hindi ho level yun, tinatanong ko kayo. Ko po yan. Siya ay son of God. Kung siya ay Son of God, attorney, kung maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan, and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So, patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas, at siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya, at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly, he already said that he will do that. But kailan? He requested lang. Kailan? Sa ating presidente, na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir eh. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito eh. And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman hindi niya pwedeng gawin ito? Pauli-uli na lang sinasabi niyo. Tony, sorry, Tony. Yes po. Huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit ang sinasabi niyo mga Lacson na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan, wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Paano po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. Yun! Yan po, part yun ng choice niya. Tuliao versus Miranda po yan. Kung ma-prove niya yung innocence doon, na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Sir Correct! Noli.
Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niya lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw ho dyan. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court, hindi pa siya nag-surrender ha, and then the court will grant it. That is within our rule of law po. Okay, rule of law. Saka, garanting lang, patuloy Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya, doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, hindi pinapatunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Noli, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. The accused also has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po, Sir Noli. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na option niya yon, questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin, at kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals, at kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, choice din wala yan ng kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga, at saka kayong mag-file. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, yan ang view ko. Pero mali po yan na Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol nyo kahit kriminal. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, pinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun Sumasabat ho kayo kasi kayo hindi nyo marinig. Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ganito na lang, Sir Noli. Ganito na lang po. We have agreed to disagree. Pero, okay, we have agreed to disagree. Sa ating saligang batas, part po sa ating mga batas po, na may choice talaga yung akusado. May choice din. Na i-insist niya yung kanyang innocence na hindi kailangan maging physically present before the jurisdiction of the court. Especially in this case na may banta po sa kanyang buhay. At saka may threat po na i-extraordinarily render siya doon sa United States of America. Sana po galangin din natin yung kanyang desisyon kasi I could not impose my choice to my client po, no? Ang akin pong trabaho is to present the alternatives to my client, and it is up to the client to choose which of the alternatives that he will choose. Sana po maintindihan po ninyo. Hindi ako naintindihan Maraming salamat po. We agree to disagree, attorney, sabi mo nga. We agreed to disagree po. Attorney ka, ako ay pangkaraniwang tao. Broadcaster lang ako. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood,
at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.